Good evening, Philippines. It's Wednesday, July 24, 2013. Welcome to General Assignment. On the show this evening is Party List Representative Terry Ridon of the Kabataan Party List. Of course, Dante Jimenez, the founding president and chairman of Volunteers Against Crime and Corruption. Let's get some reaction to President Aquino's State of the Nation address. I'm your host, Miguel Hill. Okay. The State of the Nation Address, or the SONA as we call it, is supposed to be the yearly report card of the President. But our question is the SONA, which was is the President's fourth SONA address, more fact or more fiction? We'll ask our guests. Good evening, Ka Dante, and welcome to General Assignment. Good evening, Congressman Terry. Can I call you Congressman Terry? Yeah, of course. Okay. I think it's very appropriate because you are the representative of Kabataan Party List. So you're pretty young. Anyway, Ka Dante, ano masasabi mo dito sa State of the Nation Address ng ating Pangulo kung ang pagbabatayan natin itong naging performance ng Aquino administration sa pagsugpo sa kriminalidad? Well, unang-una, gusto kong batiin ng ating mga kababayan ng isang magandang gabi. At sana po ay nasa mahusay kayong kalagayan. Doon sa State of the Nation address lately ni Presidente Aquino, ang position po namin dito ay mukhang umiwas sa mga major problems, no? Na dapat tinalakay niya ng gusto. And at the same time, sana, nagbigay siya ng magagandang mga proposals paano po masugpo ang mga problema, lalo na sa aming advocacies against crime, against corruption. Sa peace and order, very limited ang kanyang nabanggit. No? Yung talagang katotohanan na sitwasyon ng ating bansa, lalo na sa mga lumalaganap ng mga heinous crime cases nationwide. Don't you know, Miguel, na ang ating pong crime rate ay talagang araw-araw may patayan? If it is true, mayroong araw-araw nire-rape, may pinapatay ng mga riding in tandem, maraming assassinations. You could just imagine 365 days a year, more than ang nangyayari. And to top it all, yung crime solution is very, very low. And take the case of the Maguindanao Massacre. Although, of course, it did not happen sa kanyang panahon. Pero yung criminal justice system, naglagay ka na dyan ng bagong hepe ng Supreme Court, pero hindi pa rin nakikita yung kabilisan ng pagtatrial nitong kasong ito. Nakalahati na yung kanyang termino, so hindi na siya pwedeng manisi ng nakarang administrasyon. By now, I would think, no? Yes, and I believe that, of course, ang excuse niya dyan, it's separate from his branch of government, of itong executive niya, pero ang laki ng influensya niya sa different branches, sa legislative, sa judiciary, because siya na nga nagtatalaga ng mga mga hepe dyan sa Senado, let's face it, sa Liberal Party, nailagay niya dyan. Kontrolado nila legislatura. In other words, he can dictate as President of the Republic and Commander-in-Chief kung anong magandang strategy for the country. So, sa crime, ang aming grade sa kanya ay bagsak, 50%. Sa anti-corruption campaign, although malayo naman siya sa past administration, no? Okay. Nakikita ko meron ditong sincere effort. Yeah, may sincere effort siya. However, yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga nasa baba niya, yun ang hindi po niya mai-check kasi masyado pong endemic na masyado ang corruption sa ating bureaucracy. So this is from the judicial, legislative, executive. Don't you know, yung the most graft-ridden na sektor ng bureaucracy natin, hindi po yung kapulisyahan, kundi yung local government unit officials. Diyan po, mga mayor, mga vice mayor, mga konsehal. Yes, and saka yung mga bataan yan sa loob ng mga
mga city hall or mga municipal hall. kontrata dyan sa garbage sa Miguel. Yes. Yun, isa lang yun. At iba pang mga kontrata na nakikita po namin dito ay masyadong malaganap ang corruption sa local government Tanggap units. na. In other Tanggap words, na. parang way of life. Hindi na nila tinatago. Ibig sabihin, if you want to do business with the city hall, you have to accept na may ganun. And at the same time, because they're taking advantage of a very weak criminal justice system, weak na, mabagal pa, kurap pa. You see, ito po ang gusto ng mga taong mga kriminal, mga kurap. Kita mo, tinanggal ang plunder sa wala na nga death penalty. Tinanggal pa ang plunder sa heinous... Heinous crime. Wala na yun. So, ibig sabihin nun, we really... 50 million and above is supposed to be at in other words, parang tinotolerate ng gobyerno. Parang kinakasan na siguro para maraming magpa-plunder. Anyway, tanong natin sa ating kasama from Congress, sa mababang kapulungan, si Congressman Terry of the Kabataan Party List. Sa inyo, sa inyong partido, anong assessment nyo dito sa State of the Nation Address? Alam mo ninyo, hindi kami nagmi-mince ng words eh. Okay. Sa nomination speech pa lang ho sa minority leader, tsaka dun sa sumunod ho na privilege speech namin na sumunod na araw, pagkatapos ho ng SONA, talagang binakbakan na ho natin si Presidente, particular sa usapin ng ekonomiya at kabuhayan. No, sa loob ng 3 taon, ang pagtingin natin walang signifikanting pagbabago sa buhay ng tao. Itong nakaraang 3 taon. Sa totoo lang, pag tinanong mo yung man on the street, person on the street, kung bumuti ba ang kalagayan ng buhay nila. Itong nakaraang taon, tingin ko ang sagot sa'yo, resounding na hindi. No, anong patunay dyan, tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng public services, no? Public utilities. Ibig sabihin, yung presyo ng MRT. Sinabi niya mismo sa SONA yun. Talagang the President was making a pitch for the increase of the fare. Sinasabi niya, hindi naman lahat ng mga taga Mindanao nakakasakay ng MRT. Bakit namin bibigyan subsidyo yan? Pero yung sinasabi namin dito actually, lahat naman ng forma ng subsidyo ng gobyerno may partikularidad yung pagbibigay ng pondo eh. Pero Terry, maganda na banggit mo itong sa MRT, no? Dahil kasi lahat ng mga mayayaman, malaki, economically developed countries, talagang meron subsidy for their transportation. Bakit? Because ang attitude ng gobyerno dyan, that is their investment sa industriya. Kasi you subsidize the transportation a bit so that you can get the workforce from their homes every day to the places of work. If they can go to work early because of efficient public transportation, they are productive. So they're paying it forward. Ibig sabihin, hindi dapat tratuhin ng public transportation na kagaya ordinaryong business. Kaya nga sinasabi natin, siguro, ang katotohanan dyan, parang they are creating, I think, the increase of the fares is a precondition really for the transfer of ownership from the public sector to the private sector. Feeling ko, yan ang iniluluto ngayon ng pamahalaan para pagka binid out nila to under the PPP program, talaga mataas na yung pinag-usapan nating fares. No? Okay. Bago pumayag yung mga negosyante na talagang mag-bid para sa MRT at sa LRT. At ang tingin natin dyan, talagang it destroys the entire nature, yung nabanggit ho ninyo kanina, ng public transport, ng train services. Na instead of it being a public service for the workers and for industry, hindi na ho talaga, para maging profit-oriented na ho talaga yung sitwasyon niya. You know, Miguel, mabuti na pag-usapan itong mga utilities, public utilities like transportation. Alam nyo, sa Bicol, ang kuryente ron, karamihan ng mga cooperatives ngayon ay mukhang magiging privatize na, Congressman. And what does this mean? Pag privatize mo ang mga cooperative, tataas na naman ang presyo ng kuryente. Parang yung nangyari dito sa NCR. Correct. Dapat may economies of scale dahil malaki yung kumpanya, di ba? Malaki yung franchise area at siguradong yan ang kuryente, ang isang negosyo na siguradong walang talo eh. And yet, mas mahal pa ang singil dito sa NCR kaysa dun sa ibang mga kooperatiba. Pero bakit? Nalulungkot lang kami sa Bicol kasi I'm from Bicol. Doon na source ng isang source ng energy doon is Tiwi. geothermal. 2 geothermals na yung malalaki doon. Kontrolado ng mga private sector na. Mga Lopez's, Aboitiz, Yes. itong Tiwi at saka yung sa Bacman doon. So, ano yan public utility dapat yan. Dapat yan, gobyerno ang nagpapalatakbo niyan. Ang tubig, ganun na rin. Ipa-privatize na rin ang mga tubig doon. So, anong ibig sabihin yun?
ibig sabihin, tataas na naman ang presyo ng tubig. Kaya that's why, sa amin, dapat talaga ang public utilities, katulad ng transportation, mass transport, I'm talking of mass transport, Hindi yung mga taxi, siyempre. Ano yan. tubig and kuryente, dapat gobyerno na mag-manage niyan. Wala nga akong mention about yung concession agreement. Talaga malaking balita ho yung usapin sa water utilities, yung pass-on, ng not just the business taxes under the concession agreement, but everything else, the expenses for parties and some other things, no, being passed on to consumers. Congressman Terry, parang hindi kaya yata naging masaya dun sa naging pagtrato dun sa mga ibang kapatid natin, no, na nag-rally dun nung araw ng SONA. Oh, yun din ho, parang sabi nga namin, it's a throwback to Gloria Arroyo's time. Parang akala ko ba sa daang matuwid dapat hindi paved with blood. But Commonwealth Avenue was paved with blood, not just of the police, but most of them were the rallies there. Ang tingin natin dyan, parang bumalik tayo sa calibrated preemptive response. Upak ho yung mga tao natin ho doon. While negotiations were ongoing with our leaders. And tingin ho natin dyan, talagang nakakalungkot. Dahil akala natin tapos ng panahon ng kadiliman ni Presidente Arroyo, parang pareho lang pala with respect to human rights violations. Pero hindi naman ang galing dun sa mga rallyista, or at least dun sa, siguro yung mga rallyista na kilala nyo yung kung ano man yung nangyaring karahasan. Alam nyo, may video ho sa internet ngayon para makikita nyo yung starting of the scuffle. Parang makikita doon, kuha yung litrato ni na Teddy Casino at sa Toro Campo nag-negotiate. Biglang nag-surge forward ho yung Philippine National Police from a particular flank. So makuha sa video, makikita ho ng taong bayan yun para magkaalaman kung sino ba talaga ang nagsimula ng gulo. Pero irrespective of the scuffle there, I think it's a reflection also of yung siguro yung denial ng ating pamahalaan na talagang pakinggan ano ba yung sentimiento ng ating mamamayan. Kasi alam niyo, hindi lang public utilities pinag-usapan natin, hindi lang public services yung pinag-usapan natin. With respect to wages, talagang up until today, wala talaga tayong pinag-uusapan na meaningful na pag-unlad ng sahod at benepisyo ng ating pong mga kababayan. Yung sa pinag-contractualisasyon, hindi pa rin talaga niya na-address yan hanggang sa araw po na ito. Kaya malungkot po yung mga magulang ho namin, and lalo yung mga kabataan ngayon. Nagbigay ho kami ng petition sa Korte Suprema na i-regulate nyo na yung matrikula sa ilalim ng konstitusyon. Dapat rin-regulate yung determination of the rate of tuition and other school fees, Eh, hindi ho nangyari yun. Sa CHED, sabi ng CHED, hindi, bayaan mo na yan. Sabi ng Korte Suprema, hindi na pwede yan. Parang ganun ho yung... Okay. So, pero kung titingnan mo yung mga surveys, mukhang popular naman ng Aquino administration. So, meron bang divide between yung perception at yung realidad? Yun ang ating topic ngayon, yung SONA, if it's fact or fiction. Because survey is based on, not necessarily based on reality, no? It can be based on perception or effective public relations machinery, o yung propaganda kung tawagin, no? So ano ba ang obviously maganda yung communication nila, no? Pero saan sila nagfo-fall short sa iyong paningin? Yung ang tingin Sa ko gawa. kasi parang people really generally see the president as a nice guy. So parang Maybe he is. maybe he is, pero with respect to ibig sabihin, hindi nila napag-iisa yung maling patakaran o kaya yung mga problematikong patakaran doon sa tao. No, hindi katulad ng panahon ni Presidente Arroyo, talagang lahat ng mga maling nagagawa kay Presidente talaga na, Whether or not siya talagang gumawa. the President, today the President gets insulated from all the public criticism of policies. Na Because parang- the previous president, whether you like her or not, was perceived as had a strong character and was on top of her organization. Yeah. Kaya kung yung organization pumalpa, kasalanan niya. ganun nga. Pero ngayon Ito, kasi, the buck stops everywhere. Dahil kasi nung sa SONA, nakita mo, pinagalitan sa harap ng tao yung mga tao niya. Tama ba yun from a management point of view? Kayo, alam ko, sanay kayo humawak ng tao. Yeah, well, Miguel, napag-usapan na rin natin yung SONA, no, at yung mga palakpakan sa loob ng session ng Kongreso. Alam niyo yung mga malalakas pumalakpak doon, yun yung mga nakikinabang kasi sa pork barrel eh. Mamaya pag-uusapan natin yung pork barrel ka, Dante, tsaka Congressman Terry. General Assignment will be right back after a few reminders. Don't go away.